Sobrang nakakalibang panoorin ng mga trail ride motovlogging dahil sa napaka-adventurous na ambience nito. Tuwang-tuwa ako kapag pinapanood ko si Motodeck during trail ride na parang napakasarap na experience. Ang lakas maka-childlike happiness. Tipong binabalik ka sa pagkabata na nakikipaglaro sa lupa at putikan gamit ang motor. Binabalik sa akin ito yung mga alaala noong nagbo-boy scout pa ako at nasalang kami sa mga obstacle course. Kaya naman patok na din ngayon ang mga dirt bike. Sa katunayan nga kamakailan ay bumili si Sir Reed for Speed ng Yamaha WR155. Kaya naman naisipan kong silipin kung ano bang meron sa dirt bike na ito. Halina't alamin natin yan sa vlog na ito. This is Ned Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi kang notified once may bago tayong upload. Hold a strong grip to your throttle as we ride the speed of this dirt bike. So good day ladies and this is Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi kang notified once may bago tayong upload. So for today's vlog, nakita ko kasi si Sir Reed for Speed is bumili siya ng pang trail na motorcycle. And bagong labas din na WR150 5ccr na motorsiklo. And so na-curious ako. Hindi pa kasi ako tumitingin ng mga pang trail na bike dahil medyo matataas nga to. Alam niyo naman 5'3 and a half in height lang ako, so medyo most of the time hindi abot. Pero nauuso kasi ngayon yung mga trail rides sa mga dirt bike kung tawagin. So binisita ko yung Yamaha. Nandito ako ngayon sa Yamaha Olivares, Binyan, Laguna para i-check yung kanilang unit na bagong-bago. I think 3 months lang yata nung dumating to, so medyo fresh pa siya. So chinek ko na din muna kasi in case na magkaroon tayo ng chance na mag trail ride, isa to sa mga pwede natin tignan. Napansin ko kasi nagustuhan ko etong motor na to dahil jump pack to sa specs. To think na pang trail ride siya kasi marami na tayo nakikita na most of the time carb type pa na mga motor, pero this one is FI na and liquid cooled. May kita mo dito yung cooling system niya. Yan siya, liquid cooled siya. Medyo mataas nga lang siya kasi ang seat height niya is nasa around 880mm. So medyo mahihirapan tayo na abutin to. I think hindi ko to maaabot pero I'll try it right now. Regular na telescopic fork yung kanyang unahan na shocks. Telescopic fork, and hindi siya pwedeng maging ABS dahil for trail ride nga siya. So lagi mag-activate yung ABS mo dahil madalas sa mga trail kasi mga lupa, mga buhangin yung aandaran. So hindi ito pwedeng maging ABS. Medyo on the regular side yung kanyang gulong dahil this one is pwede for both city driving and medyo adventurous trail ride, no? So parang dual sports kung tawagin nila, no? Pwede yung pang city driving, pwede din naman pang trail ride. Kung i-full trail mo siya, I highly recommend palitan natin yung gulong para mas ready siya para sa mga sabak-sabak na mga adventure. So ang gulong niya sa unahan, ang size is 2.75 by 21 45P. Okay, yun ang size niya sa unahan. Naka-Rayos rim siya, so mas matibay ito pagdating sa mga adventure riding. And kung makikita ninyo, napakataas ng clearance ng kanyang fender sa gulong para syempre magkaroon ng space para tumalsik yung mga putik-putik na dadaanan and mga buhangin, no?
Sa unahan pa lang tayo, hindi pa siya LED, bulb type pa siya kung makikita ninyo. Pati yung signal lights niya bulb type pa. And maganda naman yung pagkaka-mount, hindi naman siya madaling mabasag o masira. And the fairings is also malleable kapag pinisil-pisil mo siyang ganyan. Ibig sabihin, it can absorb impact kapag nabunggo ka, hindi siya basta-basta mababasag. So that's a very good thing. Yung kay sa Read for Speed is color blue. Ito naman yung color black edition. So I think mas gusto ko to. Pero depende lang yan, iba-iba naman siya. And also, ang kagandahan dito, meron din siyang VVA or variable valve actuation. Meaning to say, it can give you strong torque at low speed and also power at high speed. Pero hindi mo maaasahan na maging kaparehas ang performance nito sa mga Aerox, sa mga NMAX, dahil mas malaki yung sprocket nito. So kapag naka first gear ka, medyo mas mahina yung arangkada nun, no? Kasi nga made for trail ride siya, yung laging ginagalit yung makina. So hindi siya medyo comparable dun sa mga regular na NMAX and Aerox. Tapos ayun yung frame niya, kitang kita, napakaganda din ng quality, oh. Ultimo, tapakan ng angkas, ayan, oh, maganda yung quality. Nagki-click siya into place, so hindi siya basta-basta nalulose, lalo na kapag medyo malubak yung mga dadaanan mo. Hindi, ayan din yung tapakan niya for the driver. So 6 speed to, 1 down, 5 up. Ayan yung kanyang speed range. Siyempre naka-change siya, meron siyang semi-chain cover dito. Tapos nandito yung kanyang exhaust, nandito. Tapos sa likod naman, ito yung kanyang tail light. So ito yung brake tail light niya, naka bulb type pa din siya, hindi pa siya LED. And may ilaw din sa plaka in case kakailanganin mo. Pero usually kapag sa trail ginagamit to, tinatanggal na tong fender sa likod dahil pwede tong mabali, pwede tong, and yung iba pampapogi lang, so tinatanggal nila to kasi sa trail lang naman ginagamit sa mga gubat-gubat, no? So makikita mo napakalaki na ang clearance niyan sa pinaka fender, no, para tumalsik yung mga putik at may clearance talaga or may space para makagalaw na maayos yung motor. Kaya usually mataas talaga yung mga trail bikes or dirt bike kung tawagin natin. Pag pinapalitan mo siya ng gulong for city driving, magiging parang motored look na yung itsura niya. So, parang modern din siya yung ganyang look. Tapos ang maganda dito, disc brake yung harap, disc brake din yung likod. So that's a very good thing. And again, hindi siya pwedeng maging ABS dahil nga for trail ride purpose siya. Ayun. Tapos ito yung niya, brake fluids niya nandito. Very minimalist lang yung design niya. Very minimalist, very small decals lang. Ayan, 155R WR Yamaha. Tapos ang fuel tank capacity niya is 8.1 liters. Ganun kadami yung pwede ninyong mailagay. And to think na FI na to, siguradong mas matipid siya sa gas. So less tendency na matirikan ka habang nagra-ride ka sa gubat. Yun yung last thing na gugustuhin nating mangyari, yung matirikan tayo kapag nasa gubat, no? So ayun yung mga magaganda katangian niya. Pagdating naman sa engine, it is 4-stroke, single overhead cam, 4 valves, liquid cooled, and ang max power is 16.5 horsepower at 10,000 rpm, habang ang max torque naman is 13.3 Newton meter at 6,500 rpm. Tapos medyo magaan lang din siya dahil ang curb weight niya is only 134 kilograms. Ganun lang siya kagaan. Tapos sa likod pala, kung makikita ninyo, naka monoshock lang siya. Ayun, no, yung kulay dilaw doon, naka monoshock lang siya sa likod. So I think napakaganda ng combination ng frame and suspension nito. So very good talaga to pagdating sa mga trail riding, no? Pero gusto ko siyang ma-testing, pero nakita ko tinesting ni Sir Read for Speed, mukhang so far okay naman yung quality. Pero kasi ako gusto ko sana siyang matry dahil alam kong Yamaha yun ang medyo points for improvement nila sa lahat ng mga bikes nila, motorsiklo, yung kanyang suspension.
So yun ang dapat nilang i-workout, lalo na ngayon pang trail riding to. Gusto ko din yung napaka stylish na pagkakalagay ng or placement nitong kanyang exhaust. Very neat yung design, di ba? Nandito lang. And sabi nga ni Sir Reed, for speed, napakalutong na ang kanyang tunog, ang exhaust niya. Tapos dito lalagyan niya na lang ng skid plate, no, para hindi tamaan tong mga parts niya dito, para may protection. Skid plate kung tawagin. Dito yung busina niya. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya is fully digital na yung kanyang panel gauge. May gear indicator na rin, unlike sa iba wala pang gear indicator. May time, trip A, trip B, and temperature. So malalaman mo kung nag-overheat ka na, pero malabo mag-overheat na ng ganun-ganun lang dahil liquid cooled na nga siya. So sa kaliwa may passing light siya dito. Yan kung makikita ninyo. Ito yung clutch lever niya. So manual to, full manual transmission. Tapos may hazard button din siya. Ayan, no. Pwede mo i-on and off yung hazard button niya. So napakaganda na noon and napaka-modern na, kasi usually yung iba nagpapa-modify pa para magkaroon ng hazard. Pero ito is meron na siyang hazard button. So napakaganda nun. May high beam, low beam. Ayan siya. Tapos turn lights nandito. Tsaka busina. So ayun yung nasa kaliwa niya. Sa kanan naman is kill switch lang, tsaka activated, tsaka push start. Ayun. Napakaganda rin ito ng handlebar niya. Dirt bike na dirt bike look. And ito, naka-ano pa siya, naka-kable pa yung clutch niya. So iba pinapa-adjust to para mas mababaw yung bitaw ng clutch. And disusi pa siya, of course, hindi pa siya keyless system. So ayan, ayun yung seat niya, medyo manipis nga lang yung upholstery. Ayan, no. So medyo kapag matagal na nasa rides, medyo nakakangalay na yan, pwedeng mag bottom out yung pet mo dun sa kaha. So ayun yung mga ano niya, advantage and disadvantage niya. So check natin, since nandito na lang din naman ako, palagay ko kasi hindi ko to abot. Check natin, sa height ko na 5'3.5" or pag nakasapatos 5'4", malamang sa malabang hindi ko to abot. Alright, so hindi ko nga siya abot, guys. Hindi ko to abot, pero kaya ko to i-drive. Yun nga lang, tagilid lagi. Pero magaan siya. Tapos ito yung ano niya, fuel tank niya. Magaan siya, parang halos di nalalayo sa weight ng NMAX. Pero hindi ko siya abot, so mahirap to pang city driving. Pero pang trail ride kaya ko to, kasi ayos naman ang aking driving skills. Yun nga lang, syempre kapag city driving, kapag kaganyan na traffic, lagi kang stop niyan sa mga kasalubong mo. May protector din siya dito para sa suspension, para hindi mabugbog yung suspension mo kapag may mga sanga-sanga kang nakita sa daan. And maganda din ng mga quality kahit ng mga brake levers niya. So ako hindi ko napapalitan yung mga ganyan. Sa mga nagtatanong, ang SRP nito WR155 is 169,000 pesos kung ika-cash mo. Kung installment naman, magda-down payment ka ng 34,000 pesos at magma-monthly ka ng 8,546. I think parehas to sa MT-15 tsaka R15 yung makina niya. So maganda na rin. Nagkakatalong nga lang sa sprocket size. So hindi mo siya pwede talagang ituring na pang city driving lang talaga. Mostly pang trail talaga yung ginawa siya. Kailangan mo talagang galitin ng gusto. High RPM ka lagi para magamit mo siya ng quality. Ito naman yung brake, foot brake niya nandito, and yung liquid cool niya. So wala ka talagang pangamba na baka matirikan ka dahil liquid cooled na nga siya. Yung iba napapalitan pa ng gulong, pero I think kung ako bibili, hindi ko na muna siya papalitan para matesting ko kahit 1 year kung ano ba talaga yung performance ng isang to. So
So yan, medyo mataas nga lang siya, no? So that's it for WR155R. Ano pa ibang motor na gusto niyo makita sa channel ko, just comment down below. And kung may mga katanong pa kayo sa motor na to, just comment down below. Again, this is Len Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. Salamat po kay Sir Marl. Nandito tayo ngayon sa Yamaha Olivares dahil siya yung nag-invite sa akin to review dito. May shoutout ba kayo, sir? Shoutout sa mga taga Langkiwa at sa mga taga school namin sa Centennial Colleges. Ayun naman po, maraming salamat. Ayun, thank you sir. Maraming salamat, una na din ako. Thank you thank you. Thank you sir ulit. Thank you.